Hindi ang magiting na senador ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Robin Hood Carino Padilla. Maraming salamat po. Maupo po tayo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan, pagpapala at awa ng nag-iisang Diyos sa inyong lahat. Alam niyo po, kanina pa ako nagpipigil na lumuha sapagkat isa po ito sa pangarap ko nung bata ako na hindi ko nagawa nun. Lagi ko sinisisi mga magulang ko bakit hindi ko nagawa ito. Pero yung pala, nakatakda pala ang araw na to na kayo ang makakasama ko sa isang masasabi nating paglalakbay. Itong paglalakbay na ito, may kinalaman to sa sarili natin. Habang pinanonood ko yung mga video, pinakikinggan ko yung mga awards ninyo, nilalagyan kayo ng rango, ng bandera ng Pilipinas. Napakagandang symbol na na-conquer nyo na yung sarili ninyo. Napakahirap nun. Pagka nagbasa ka ng mga isusulat ng mga matatalinong tao o yung mga taong may nagawa para sa kanilang bayan, sa kanilang sarili, ang laging unang-una doon how to conquer yourself. Hindi ka magiging isang great man o great woman o anuman gender mo kung hindi mo na conquer yung sarili mo. Pag sinabi mo conquer yung sarili mo, ano ba yun? Yung fear. Siya lang ang tao, maraming, lalo na Pilipino, maraming dahilan yan pagka ayaw niyang gawin. Ang daming dahilan. Lalo na yung mga politiko. Tulad namin, dami naming dahilan. Pero natural yun. Kapag natatakot ka o ayaw mong gawin, lahat na ng dahilan sasabihin mo. Pero dito sa dinaanan ninyo, napakasarap isipin na suot mo yung uniforme na lahat ng bagay na pinagawa sa inyo na natatakot ka at ayaw mong gawin pero ginawa mo, ay yun ang ibig sabihin na conquer mo yung sarili mo. At doon pwedeng mag-umpisa yung sinasabi natin na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Dahil ang isang tao na hindi na na-conquer ang sarili niya, duwag yun. Dahil hindi mo kilala yung sarili mo at hindi mo na-control ang sarili mo. Pero ang isang taong kontrolado mo at kabisado mo ang sarili mo, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. At yan, yung basic citizen military training na pinasok mo. Isang bagay, nakitang-kita namin pisikal. Sa tindig lang nyo, nakakatakot na kayo. Ibang klase, chest out. Sa paglalakad ninyo, pakikipag-usap ninyo, pati mga tingin ninyo, kitang-kita mo na buong-buo kayo bilang isang Pilipino. At sana, yung apelido nung number 1 natin, Escudero. Napakasarap pakinggan. Yan ang bago naming Senate President, sir. Escudero. Sana sa pamamagitan ng ating number 1 na student sa lahat ng aspeto ay magkaroon ng bagong pananaw ang ating Senate President patungkol sa mandatory ROTC. Sapagkat sa inyo, naaanino namin, maaanino ng lahat kung ano yung transformation na naganap. Ang laki
Siguro kayo mismo hindi nyo nakapansin eh. Pero kami na nakapaligid sa inyo, kitang-kita namin kung ano yung idinulot sa inyong maganda nitong training na. Sa totoo lang, sa mga kasama ko sa opisina namin, si Alvin lang eh. Parang general na si Alvin Morgapa. Baka pagka pumasok ko sa opisina, mapasaludo ako sa iyo talaga. Bago ko ituloy, gusto ko lamang pong magpasalamat sa mga taong ito. Siyempre, unang-una, yung dati po naming Senate President, kay Mig Subiri, sapagkat sa kanya pong watch, natuloy po itong BCM training na to. Sapagkat kung hindi niya po ito inapruban, o hindi niya po ito in-encourage, maaaring hindi po ito natuloy. Kaya ang amin pong pagpupugay ay nakay dating SP Mig Subiri. At siyempre po, kay Attorney Bantog din. Huwag natin kalimutan. At kahit naman po nasa ibang branch of service, si Brigadier General Francis Tolentino, nagpapasalamat din po tayo sa kanya. Dahil alam niyo po, si Senator Tolentino, siya po yung umiikot sa buong bansa para i-promote po ang ROTC. Kaya napakagandang kasama po natin si Senator Tolentino. Huya! Okay naman nga? Huya! Siyempre po, ang Senado. Maraming salamat po sa Senado. Ang Senado, maraming salamat po sa inyo. At siyempre po, ang aking pareho. Alam niyo, pag nakikita po ang mga Baguio beans, kami po yung mga taga Baguio, kahit hindi po kami magkakakilala, first time na magkita kayo, at pareho kayong taga Baguio, pareho kayong taga Cordillera, pareho kayong taga Baguio, ang sarap ng pakiramdam mo, kasi parang homeboy. Kaya ako po ay buong pusong nagpapasalamat kay Vice Admiral Toribio D. Adasi Jr. Philippine Navy, at siyempre po sa atin pong hindi ko po pwedeng makakalimutan. Meron pong mga pagkakataon. Kapag nakatabi mo, sir, sabi kong gano'n. Nahihiya pa ako yung tanong eh, saan po kayo? Kasi sabi niya, tiga Baguio ako. Ang sarap ng pakiramdam. Sir, salamat sir. Kayo po yung inabot ko dito. Salamat sir. Kasi minsan, pagka yung mga Highlander na hindi sila proud na Highlander, nalulungkot ako. Pero pag nakatagpo ako ng Highlander na very proud, sir, I love you, sir. Siyempre po, kay Brigadier General Romeo T. Racadio, sir. Maraming salamat po, sir. Sabi ni sir kanina, best friend mo ba siya? Dapat best friend mo na rin ako, sir. Huya! Ahua! Pag Philippine Marines po, huwa! Para palang 300. Huwa! Kay Major General Joseph Carus C. Quezon. Sir! Huwa! Best friend ko. Tatlo na tayo, sir. Alam niyo, sir, ang mga Padilla, sir, sa Pangasinan din, ha? Malapit sa Baguio, sir. Kunti na lang. Kay Captain Glenn Z. Dizon. Baguio by injection. Baguio by injection na.
Ano po ba yun, sir? Ibig sabihin, ito kayo ginawa. Marami mga Pilipino kung ginawa. Siyempre po, Captain Redentor Cortesano. Lieutenant Colonel Belinda R. Ferrer. Paano po? Huya sa Navy. Ako. Sa Marines. Huwa. Galing sa dyan, galing sa dyan. Huwa. Hey. Sir, na, baka maibato ako sa dagat. Ngayon ang teritoryo nila. Siyempre po, bago pa ang lahat siyempre po, Colonel Alia Robles. Siya po naman ang naging dahilan kung bakit na po ako naging reservist. Kaya, ma'am, thank you. Kung ako ang naging dahilan sa pagiging reservist nila, ikaw naman ang naging dahilan ko. Naging reservist. Thank you, ma'am. Captain Junji B. Tabuada. Maraming salamat po. Commander Tiffany M. Tikaw. Huya! Captain Oliver B. Reforma. Commander Freddy C. Parpan, sir. Abangan niyo po yung pelikula ko, ha? Abangan niyo po yan. Opo. Gagawin ko yung pelikula ni Sir Parpan. Sir, bisan na yan, sir. Bisan. Kaya kailangan kong maahit. Matutuwa ka sa ako ko, maahit ko ito. Matutuwa na rin ng army, magugupitan na ako. Sir, ha? Nakakomit ka sa akin, ha? Siyempre po, kay Commander John Percy A. Alcos. Sir! BFF ko naman yan. Commander James B. Reyes. Kuya, sir! Lieutenant Colonel Donato P. Jose. Kape. Okay na. Nahinig lang tayo, sir. Mga lumangoy tayo bigla. Commander Raymond F. Umbak. Captain Junmar A. Sales. Sir, I love you. Kayo, we love you. Hindi daw, sir, pag kumakain daw sila, sir, sabi nila, kwento lang, sir, pag kumakain daw sila, lagi nila, ikaw daw ang natatandaan nila. Bakit, sir? Pag sa ilalim sila ng mesa. Sabi nila, alala ko si sir, pag anong kami pinakakain. Square, tawag doon, square meal. Square meal. Dapat pala magawa ko din yan pagkaharap ko yung asawa ko. Siyempre po, sa lahat po ng training staff, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat po ng members ng BCMC Class 10-2024, maraming salamat po. Sa mga kaibigan po nating sa press, sa mga vloggers, writers, and TV station, maraming salamat po. At siyempre kay Sir Dingdong Dantes, maraming salamat din po. Okay. Siyempre po, ang bisita ko po si Mami Montenegro. Sa lahat po ng staff ng
aking opisina, maraming salamat. At Secretary Jurado, maraming salamat. At ang pinakamatinding pasasalamat ay sa Philippine Navy po. Maraming salamat. Alam niyo po, itutuloy ko po yung sinasabi ko. May sila lang po ito. Yung mga bagay na sinasabi patungkol ngayon sa kalagayan ng ating bansa. Isa lang po ang nais ko ipamisyon sa inyong lahat ng mga bagong miyembro ng Senate. Sana po kayo po ang aming maging tagapagsalita sa ating mga kabataan. Na huwag silang matakot na kongkorin yung sarili nila. Harapin kung ano yung mga bagay na kinakatakutan nila. Hindi pwede na habang tumatanda tayo, nagkakaedad tayo, hindi puro bibig ang ginagamit natin. Sayang naman yung dalawang paa, sayang naman yung dalawang kamay, sayang naman yung mga pwedeng gawin ng katawan mo na hindi mo akalain na pwede mong gawin. At yan lang po ang makapagtuturo sa atin yan. Una, ang disiplina. Yung disiplina at alam mo na hindi lang ikaw ang magaling. Lahat tayo magaling. Lahat ng Pilipino magaling. At lahat tayo kung sama-sama magiging napakagaling natin. Yun po ang tandaan natin. Kasi nakakalungkot isipin na ang laking issue, bakit pinagtatalunan sa bansang ito ang mandatory ROTC training? Hindi ko po talagang maintindihan. Lahat ng kapitbahay natin sa Southeast Asia, sila ay naghahanda. Pero sa Pilipinas, K lang tayo. Hindi pwedeng puro K lang tayo. Kailangan may O sa K. Pag wala yung O, disgrasya tayo. Kaya sana po, inaasahan namin na kayong lahat, yung kung kinuha ninyong mga ranggo, bandila ng Pilipinas, isang simbolo po yan na makumbinsi natin yung mga kabataan natin na tumindig din sila at conquerin din nila yung sarili nila. Sapagkat ang taong conquered niya ang sarili niya, kahit sino pa yan, kahit anong lahi pa yan, kahit ano pa yung tumapat sa iyo, hindi ka nila mako-conquer. Dahil ikaw ang master ng sarili mo at kailanman hindi ka magiging servant. Maraming salamat po. Mabuhay po.